Isang magandang at mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, ako po ang inyong kasama sa isa na namang hapon na puno ng damdamin kung saan sabay-sabay nating tutuklasin ang mga hiwaga ng puso. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan, handang buksan ang inyong isipan para sa isang kwentong susubok sa tatag ng ating pananampalataya sa pag-ibig at pamilya. Sabi nila, ang pagmamahal ng isang anak ay kalasag na kayang harapin ang lahat ng pagsubok. Ngunit paano kung ang pinakamalaking banta ay hindi nagmumula sa labas, kundi nakatira sa loob mismo ng inyong tahanan, nagtatago sa likod ng isang maamong mukha at matamis na ngiti? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Alon at ang pagsisimula ng isang pagdududa na babago sa lahat. Ang pamilyar na amoy ng mga bulaklak ng sampagita at dama de noche ang unang sumalubong kay Alon Castillo nang bumaba siya sa kanyang sasakyan. Ilang taon na rin ang lumipas, ngunit walang nagbago sa Hacienda de la Esperanza. Ang malawak na hardin, ang matayog na puno ng mangga na madalas nilang akyatin noong bata pa siya, at ang marilag na puting bahay na saksi sa lahat ng alaala ng kanyang pamilya. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Sa wakas, nakauwi na siya. Mahal ko. Ang malambing na tinig na yon ay nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Mula sa malaking pinto ng mansyon, lumabas si Mahalina, ang kanyang magandang asawa. Ang mahaba nitong buhok ay sumasayaw sa ihip ng hangin, at ang suot nitong puting bestida ay lalong nagbigay diin sa angkin nitong kagandahan. Sa isang iglap, nawala lahat ng pagod ni Alon sa mahabang biyahe. "Lina!" Halos pabulong niyang sabi bago siya sinalubong nito ng isang mahigpit na yakap. "Sorpresa! Alon, bakit hindi ka nagsabi na ngayon ang uwi mo? Sana nakapaghanda man lang ako ng husto," sabi ni Mahalina. Ang mga mata nito'y nangingilid ang luha ng kagalakan. "Pero namiss kita ng sobra." "Ako rin," sagot ni Alon. Hinaplos ang pisngi nito. "Hindi ko na natiis. Gusto ko na kayong makita. Kamusta si Mama?" Biglang nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Mahalina. Ang galak ay napalitan ng isang maingat na pag-aalala. "Si Mama, ganoon pa rin, Alon. May mga araw na maayos siya, pero mas marami ang araw na mahinan talaga siya. Halika." Nasa silid niya siya at nagpapahinga. Habang akay-akay siya ni Mahalina papasok ng bahay, hindi maalis sa isip ni Alon ang sinabi nito. Sa mga tawag nila sa telepono, palaging sinasabi ni Mahalina na unti-unti nang bumubuti ang kalagayan ni Liwayway. Ngunit ang lungkot sa mga mata nito ngayon ay tila nagsasabi ng ibang kwento. Nang buksan nila ang pinto ng silid ni Liwayway, isang malamig na hangin ang tila yumakap kay Alon. Ang dating maliwanag na kwarto ay bahagyang madilim at may kakaibang amoy ng gamot na nangingibabaw sa hangin. At sa kama, nakahiga ang kanyang ina. Napatigil si Alon sa may pintuan. Ang babaeng nasa kama ay anino na lamang ng kanyang malakas at masayahing ina. Sobrang payat nito, halos buto at balat na. Ang balat nito'y maputla at ang mga matay halos nakapikit. Malalim ang pagkakalubog na tila nilamon na ng pagod. Ito ba ang inang sinasabi ni Mahalina na bumubuti na ang kalagayan? "Mama?" Tawag ni Alon. Nanginginig ang boses. Dahan-dahang iminulat ni Liwayway ang kanyang mga mata. Sa una ay tila malabo ang paningin nito. Ngunit nang makilala siya, isang napakahinang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. "Ah, Alon, anak?" Mabilis na lumapit si Alon at marahang hinawakan ang kamay ng ina. Malamig iyon at napakapayat. "Ma, umuwi na po ako." "Ang mabuti kong anak," sabi ni Liwayway. Ang boses ay parang isang bulong na lamang. "Bakit ka napauwi?" "Para alagaan ka, Mama. Nandito na ako." Sagot niya, pinipigilan ang sariling mga luha. "Huwag mo na siyang piliting magsalita, mahal," malambing na sabi ni Mahalina mula sa kanyang likuran.
Inilapag nito ang isang baso ng tubig at ilang tableta sa tabi ng kama. Kagagaling lang niya sa isang mahinang sandali kaninang umaga. Sabi ng doktor, kailangan niya ng maraming pahinga at iwasan ang sobrang emosyon. Tumingin si Alon sa asawa. Ang paliwanag nito ay napakakalmado, napaka-perpekto, ngunit hindi iyon tumutugma sa nakikita niya. Anong sabi ng doktor? Anong sakit niya talaga? Lina, sa telepono, sabi mo ayos lang siya. Complications from old age, Alon. Humihina na raw talaga ang katawan niya. Ginagawa ko ang lahat. Araw-araw, sinisiguro kong naiinom niya ang kanyang mga gamot sa tamang oras. Pinapakain ko siya ng mabuti, pero talagang mahina na siya. Paliwanag ni Mahalina. Habang inaayos ang kumot ng biyanan, tumango na lamang si Alon kahit pa nagsisimula ng mamuo ang isang hindi maipaliwanag na bigat sa kanyang dibdib. Pinagmasdan niya ang bawat galaw ni Mahalina, ang pag-aalaga nito, ang malumanay na pagsasalita. Lahat ay perpekto, masyadong perpekto. Kinagabihan, pagkatapos ng isang hapunan na puno ng pilit na kwentuhan, pumasok si Alon sa kanilang silid. Si Mahalina naman ay nagpaalam na titimplahin lang ang panggabing gamot ng kanyang ina. Humiga si Alon sa kama, ngunit ang isip niya ay hindi mapakali. Ang imahe ng kanyang ina ay patuloy na bumabalik sa kanyang isipan. Ilang oras ang lumipas. Napabalikwas siya ng bangon nang mapansing wala pa rin si Mahalina sa kanyang tabi. Gabi na. Anong ginagawa pa nito sa silid ng kanyang ina? Dahan-dahan siyang bumangon at naglakad palabas. Hindi niya binuksan ang ilaw. Sinundan niya ang isang sinag ng liwanag na nagmumula sa bahagyang nakaawang na pinto ng silid ni Liwayway. Sumilip siya sa maliit na siwang. Ang kanyang ina ay mahimbing na natutulog sa tabi ng kama. Nakaluhod si Mahalina, hindi para magdasal, kundi para itulak ang isang maliit na kahon na yari sa kahoy sa ilalim ng kama. Mabilis ang kilos nito, maingat at palihim. Nang masiguro nitong nakatago na ang kahon, tumayo ito, pinagpagan ng damit, at dahan-dahang naglakad palabas ng silid. Napatago si Alon sa dilim ng pasilyo, pinipigilan ang kanyang paghinga. Nakita niya ang pagdaan ni Mahalina, walang kamalay-malay na may nakamasid. Nang makapasok na ito sa kanilang kwarto, bumalik si Alon sa tapat ng silid ng kanyang ina. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Isang kahon. Ano ang laman yon? At bakit kailangang itago sa ilalim ng kama ng kanyang ina sa gitna ng gabi? Ang pag-aalala na kanina'y nararamdaman niya ay unti-unting nahahaluan ng isang mas malamig at mas matalim na emosyon, pagdududa. Papasok na sana siya sa silid upang tingnan ng kahon nang bigla, mula sa loob ng kwarto, ay nakarinig siya ng isang mahinang, pigil na pag-ubo. Ngunit hindi iyon ordinaryong ubo. Iyon ay tunog ng isang taong nahihirapan, tila may bumabara sa lalamunan. Napatigil si Alon. Ang lahat ng plano niyang alamin ang tungkol sa kahon ay biglang naglaho, napalitan ng matinding pag-aalala para sa kanyang ina. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. "Mama?" Walang sagot. Ang tanging naririnig niya ay ang mabibigat na paghinga nito. Mabilis siyang lumapit sa kama. Sa dilim, naaaninag niya ang kanyang ina na tila hindi mapakali sa pagkakahiga. At doon, sa gitna ng katahimikan ng gabi, nagsimula ito. Isang marahas na pagyanig ang gumulat kay Alon. Ang buong katawan ni Liwayway ay biglang nanigas at pagkatapos ay nagsimulang mangisay. Ang mga mata nito'y nanlalaki, nakatitig sa kawalan. Isang tunog na tila sinasakal ang lumalabas sa bibig nito. "Mama! Mama! Anong nangyayari?" Sigaw ni Alon, ang kanyang boses ay puno ng takot. Hinawakan niya ang balikat nito, sinusubukang pakalmahin ang panginginig. Ngunit napakalakas nito. Ang gulat at pagdududa ni Elon kanina
ay ganap ng napalitan ng purong sindak. Wala siyang alam sa first aid, hindi niya alam ang gagawin. Ang alam lang niya, nasa panganib ang buhay ng kanyang ina sa mismong harapan niya. Tulong. Mahalina. Buong lakas niyang isinigaw, ang kanyang boses ay nabasag sa takot. Ang pinto ay bumukas ng malakas at pumasok si Mahalina. Ang mukha ay nagpapakita ng pagkagulat. Alon, anong nangyayari? Diyos ko, si Mama. Mabilis itong tumakbo sa kabilang panig ng kama. Inaatake na naman siya. Alon, tumawag ka ng ambulansya. Bilis! Ang utos ni Mahalina ang nagpabalik sa natutulirong isipan ni Alon. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono, nanginginig ang mga kamay habang nagdadial. Habang kausap niya ang operator, ang mga mata niya ay nakatutok sa eksena sa kanyang harapan. Si Mahalina, na may kahusayan at tila sanay na sanay, ay inilalihis ang ulo ni Liwayway para hindi ito mabulunan habang sinusubukang pigilan ang mga braso nito para hindi masaktan. Sa mga sandaling iyon ng kaguluhan, ang imahe ni Mahalina bilang isang dedikadong tagapag-alaga ay bumalik. Ngunit sa likod ng isipan ni Alon, sa kabila ng takot at pag-aalala, nanatili ang isang tanong na bumabagabag sa kanya. Isang tanong na natabunan ng biglaang krisis. Ang kahon na nasa ilalim ng kama. Ang kahon na itinago ni Mahalina ilang sandali lamang bago magsimula ang lahat ng ito. Kinabukasan, isang hindi natural na katahimikan ang bumalot sa Hacienda de la Esperanza. Ang krisis kagabi ay lumipas na. Nakauwi na si Liwayway mula sa ospital at ayon sa doktor na sumuri sa kanya, isa lamang yung matinding episode na dulot ng kanyang humihinang kondisyon. Pinayuhan silang ipagpatuloy lang ang gamutan at bigyan siya ng maraming pahinga. Ngunit para kay Alon, ang katahimikan ay mas nakakabingi kaysa sa sigawan kagabi. Habang nakaupo siya sa hapagkainan, pinagmamasdan niya si Mahalina na abalang-abala sa pag-aasikaso ng kanilang almusal. Ang bawat galaw nito ay puno ng grasya at pag-aalala. Kung ibang tao ang titingin, makikita nila ang isang perpektong asawa at manugang. Ngunit si Alon, hindi na yon ang nakikita niya. Ang tanging nakikita niya ay ang anino ng kanyang asawa na palihim, na nagtatago ng isang kahon sa ilalim ng kama. Kumain ka na, mahal, sabi ni Mahalina. Inilalapag ang isang plato ng sinangag at tapa sa kanyang harapan. Kailangan mong magkaroon ng lakas. Alam kong napuyat ka kagabi. Kumuha si Alon ng pagkain, ngunit ang isip niya ay nasa ibang lugar. Lina, panimula niya. Sinisikap na maging kaswal ang kanyang boses. Ano nga ulit yung mga gamot na iniinom ni Mama? Baka may isa doon na hindi siya hiyang. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Mahalina. Ngumiti lamang ito ng matamis. Lahat ng gamot niya ay galing sa Dr. Alon. Yung vitamins niya, pampalakas ng puso, at yung gamot niya para sa pagtulog para hindi siya nababalisa. Bakit mo natanong? Wala naman. Iniisip ko lang. Sagot niya, umiiwas ng tingin. Ang mga sagot nito ay laging handa, laging perpekto, masyadong perpekto. Pagkatapos ng almusal, sinamahan ni Alon si Mahalina sa silid ni Liwayway para sa oras ng gamot. Naupo siya sa isang silya sa sulok, tahimik na nagmamasid. Ang kanyang ina ay nakaupo sa kama, nakasandal sa mga unan, at mukhang mas mahina pa kaysa kahapon. Maingat na inihanda ni Mahalina ang isang maliit na mangkok ng lugaw at ang mga gamot. Umupo ito sa gilid ng kama. Mama, kain na po kayo, sabi nito sa napakalambing na tinig habang isinusubo ang unang kutsara sa biyanan. Pinanood ni Alon ang bawat kilos, ang pag-aalaga, ang pasensya, ang banayad na paghaplos sa braso ni Liwayway. Ang lahat ay larawan ng isang mapagmahal na manugang. Nagsimulang isipin ni Alon na baka nga guni-guni niya lang ang lahat. Baka napagod lang siya sa biyahe at nabigla sa kalagayan ng ina
kaya siya nag-iisip ng kung ano-ano. Ngunit sa isang saglit, nang isusubo na ni Mahalina ang isa pang kutsara, tumingin muna ito sa mangkok. Sa pagkakataong yon, nang inaakala nitong walang nakatingin sa kanyang muka, nawala ang lahat ng pag-aalala at lambing sa mga mata nito. Ito ay napalitan ng isang malamig, halos mekanikal na tingin, isang tingin ng isang taong ginagawa lamang ang isang obligasyon. Kasing bilis ng paglitaw nito, nawala rin ito nang muli itong tumingin kay Liwayway at bumalik ang matamis ng ngiti. Isang saglit lang yon, ngunit para kay Alon, sapat na iyon. Hindi siya nagkamali. May mali. Dahan-dahan siyang tumayo at lumabas ng silid. Ang puso niya'y muling tumitibok ng mabilis. Kailangan niya ng kausap. Kailangan niya ng isang taong mas matagal nang nakamasid sa mga nangyayari sa hasyenda. Natagpuan niya si Mang Diwa, ang matandang katiwala at matalik na kaibigan ng kanyang yumaong ama, na nagdidilig ng mga rosas sa hardin. "Mang Diwa," tawag ni Alon. Lumingon ang matanda, at bakas sa mukha nito ang pag-aalala. "Alon, iho, kamusta ang pakiramdam mo? At ang iyong ina?" "Ayos lang po siya ngayon," sagot ni Alon, lumapit. Nag-alinlangan siya sandali. "Mang Diwa, maaari po ba tayong mag-usap? Yung tayong dalawa lang." Pumasok sila sa loob ng maliit na greenhouse kung saan walang ibang tao. Doon, ikinuwento ni Alon ang lahat. Ang pag-uwi niya, ang nakitang kalagayan ng ina, at ang pinakanakakabahalang lahat, ang kahon na itinago ni Mahalina sa ilalim ng kama, ilang minuto bago atakihin si Liwayway. Tahimik na nakinig si Mang Diwa. Ang noo ay nakakunot. Hindi ito nagsalita hanggang sa matapos si Alon. "Iho," sabi ng matanda, mabigat ang boses. "Hindi ka nababaliw. Matagal ko na ring nararamdaman na may mali. Mula nang magkasakit ang iyong ina, tila lalo siyang humihina sa tuwing si Mahalina ang nag-aalaga. Ngunit wala akong katibayan. Isa lamang akong hamak na katiwala." Ang mga salita ni Mang Diwa ay tila isang malaking bato na gumulong mula sa dibdib ni Alon. Ang kumpirmasyon mula sa isang taong pinagkakatiwalaan niya ang nagbigay sa kanya ng lakas. Hindi siya nag-iisa sa kanyang hinala. "Ano po ang dapat kong gawin, Mang Diwa?" "Magmasid ka, Alon. Maghanap ka ng pruweba. Maging maingat ka. Kung totoo ang hinala natin, hindi lang ang kayamanan ng pamilya mo ang nasa panganib, kundi ang buhay mismo ng iyong ina." Umalis si Alon na may bagong determinasyon. Hapon na nang magkaroon siya ng pagkakataon. Si Mahalina ay may pinuntahan sa bayan at ang mga kasambahay ay abala sa kanilang mga gawain. Ito na ang pagkakataon niya. Pumasok siya sa silid ng kanyang ina. Mahimbing itong natutulog. Dahan-dahan, lumuhod si Alon at sinilip ang ilalim ng kama. Ngunit wala na roon ang kahon. Inalis na ito. Isang alon ng pagkadismaya ang bumalot sa kanya. Ngunit hindi siya sumuko. Nagtungo siya sa maliit na basurahan sa tabi ng study table ng ina. Maingat niya itong hinalungkat. Mga resibo, balat ng prutas, tissue paper, at sa ilalim ng lahat, nakita niya ang hinahanap niya. Hindi ito ang kahon, ngunit isang bagay na kasing halaga. Isang walang lamang V-pack ng gamot. Walang pangalan. Walang label ng botika. Walang kahit anong marka kung anong uri ito ng tableta. Isa lamang itong piraso ng plastik na may bakas ng 10 tableta na natanggal na. Hawak-hawak niya ang ebidensya sa kanyang palad nang biglang magring ang kanyang telepono. Si Mang Diwa. "Alon," sabi ng matanda sa kabilang linya at mayroong pagmamadali at takot sa boses nito. "Nasaan ka?" "Nasa kwarto ni Mama. May nakita ako." "Makinig ka," putol ni Mang Diwa. "Naalala ko na may kopya ako ng huling reseta na ibinigay sa akin ni Mahalina para bilhin sa botika." Tiningnan kong muli. "Alon, yung pirma ng doktor, mukhang kakaiba."
Sakay ng kotse pabalik sa Hacienda de la Esperanza. Mahigpit ang kapit ni Mahalina sa manibela. Ang biyahe niya sa bayan ay mabilis lamang, ngunit sapat na yon para gumaan ng kaunti ang bigat sa kanyang dibdib. Sa labas ng hacienda, siya si Ginang Mahalina Castillo, ang maganda at mapagmahal na asawa ni Alon, ang ulirang manugang ni Doña Liwayway. Ngunit sa loob ng sasakyang ito, siya lamang si Lina. Si Lina na may mga sikretong pilit tinatakpan. Pagpasok niya sa malaking pinto ng mansyon, sinalubong siya ng katahimikan. Ngunit hindi ito ang nakasanayan niyang payapang katahimikan. Mayroon itong bigat, isang tensyon, na halos nahihipo niya sa hangin. At alam niya kung saan ito nagmumula. Nakita niya si Alon na nakatayo malapit sa bintana ng sala. Nakatanaw sa malayo. Malalim ang iniisip. Hindi ito lumingon agad. At nang sa wakas ay napansin siya nito, ang ngiting ibinigay nito sa kanya ay hindi umabot sa mga mata. Ang dating tingin ni Alon na puno ng paghanga at pagmamahal ay napalitan ng isang mapanuring titig. Isang titig na tila tumatagos sa kanyang kaluluwa, hinahanap ang mga kasinungalingang itinatago niya. "Kumusta ang lakad mo, mahal?" tanong ni Alon. "Ayos lang. Binili ko lang yung mga prutas na gusto ni Mama." Sagot niya. Ipinakita ang isang bayong ng mangga at mansanas. "Ikaw? Kumain ka na ba ng tanghalian?" "Hindi pa." Maikling sagot nito, bago muling ibinalik ang tingin sa labas ng bintana. Pakiramdam ni Mahalina ay nanuyo ang kanyang lalamunan. Ang biglaang pag-uwi ni Alon ay isang komplikasyong hindi niya pinaghandaan. Sanay siyang kumilos ng malaya, walang nagbabantay, walang nagtatanong. Ngayon, bawat kilos niya ay tila nasa ilalim ng mikroskopyo. Nagdududa na ba siya? Tanong niya sa sarili. O guni-guni ko lang ba ito? Nagpaalam siyang aakyat muna sa kanilang silid. Kailangan niyang makalayo sa mga matang iyon. Pagkasara niya ng pinto, napasandal siya rito at napapikit ng mariin. Ang kaba sa kanyang dibdib ay parang isang ibong pilit na kumakawala. Nang biglang mag-vibrate ang kanyang telepono sa loob ng kanyang bag, kinuha niya ito at nang makita ang pangalan sa screen, isang pamilyar na takot ang gumapang sa kanyang sikmura. Isang numerong hindi nakasave, ngunit alam na alam niya kung kanino galing. Nag-alinlangan siyang sagutin ito, ngunit alam niyang mas malala ang mangyayari kung hindi niya gagawin. Dala ang telepono, pumasok siya sa banyo at nilock ang pinto. "Hello?" Pabulong niyang sagot. "Lina, aking paboritong sugar roll." Isang malamig at magaspang na boses ang tumawa sa kabilang linya. Ang sabi ko, "Tatawag ako. Kamusta na ang bayad utang?" "Bibigyan niyo pa ako ng kaunting panahon." Nanginginig na pakiusap ni Mahalina. "Malapit na. Kaunti na lang." "Wala akong pakialam sa mga drama mo," maring sabi ng lalaki. 2 milyon? At ang interes ay tumutubo araw-araw. "Akala mo ba nakalimutan ko na? Ang pasensya ko ay nauubos na, Mahalina." Parating na si Alon, ang asawa ko. May pera siya. Hanggang Biyernes. Putol ng lalaki sa kanya. "Bibigyan kita hanggang Biyernes. Kapag wala pa ang pera sa araw na yon, sisiguraduhin kong malalaman ng mahal mong asawa ang lahat. Malalaman niya kung paano mo isinugal ang perang ipinadadala niya sa'yo. At pagkatapos, baka isang aksidente ang mangyari sa maganda mong mukha." Maliwanag? Hindi na hinintay ng lalaki ang sagot niya. Pinatay na nito ang tawag. Nabitawan ni Mahalina ang telepono. Bumagsak ito sa malamig na sahig ng banyo. Napapahawak siya sa lababo. Ang kanyang mga daliri ay namumuti sa higpit ng kapit. Tumingin siya sa salamin at ang nakita niya ay isang babaeng takot na takot, desperada. Sa isang iglap, bumalik sa kanyang alaala ang lahat. Ang amoy ng kahirapan sa maliit na barong-barong na kanyang kinalakihan. Ang kumakalam na sikmura tuwing gabi
dahil walang makain. Ang kahihiyan na nararamdaman niya habang pinapanood ang mga kaibigan niyang may magagandang damit at bagong gamit. Isinumpa niya noon na hinding-hindi na siya babalik sa ganoong buhay. Si Elon ang kanyang katuparan. Si Elon at ang kayamanan ng mga Kastilyo ang kanyang pag-asa. Hindi siya makakapayag na mawala ang lahat ng ito dahil lamang sa isang pagkakamali. Pinulot niya ang telepono at pinunasan ang mga luhang hindi niya namalayang tumulo na pala. Lumabas siya ng banyo. Ang takot ay napalitan na ng isang matigas at malamig na determinasyon. Dumaan siya sa silid ni Liwayway. Bukas ang pinto at nakita niya itong mahimbing na natutulog. Ang matandang babae ay mukhang payapa, walang kamalay-malay sa kasamaang unti-unting pumapatay sa kanya. Sa isang saglit, isang kurot ng awa ang naramdaman ni Mahalina. Ngunit kasing bilis ng pagdating nito, nawala rin ito. Pinalitan ng imahe ng mga lalaking humahabol sa kanya, ng buhay na kinatatakutan niyang balikan. Patawarin niyo ako, Mama, sabi niya sa kanyang isip, walang bahid ng emosyon, ngunit mas mahalaga ang buhay ko. Bumalik siya sa sariling silid at naupo sa gilid ng kama. Kailangan niyang bilisan. Kailangan niyang maging mas maingat. Habang nag-iisip siya, muling nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message mula sa parehong numero. Binuksan niya ito. 2 pangungusap lang ang nakasulat, ngunit sapat na yon para magpalamig sa kanyang buong katawan. Hanggang sa dulo ng linggo, kung walang pera, buhay mo ang kabayaran. Napahigpit ang hawak ni Mahalina sa telepono. Ang kanyang mga mata, na puno ng desperasyon, ay dahan-dahang napako sa isang direksyon. Sa cabinet sa sulok ng kwarto, kung saan nakatago ang mga gamot. Ang mga salita ni Mang Diwa sa telepono ay umalingaw-ngaw sa isip ni Alon na parang isang sirena ng babala. Yung pirma ng doktor, mukhang kakaiba. Pagkatapos ng tawag, pakiramdam ni Alon ay hindi na siya makahinga ng maayos. Ang piraso ng VPAC na walang label sa kanyang kamay at ang questionableng pirma sa reseta. 2 piraso ng isang palaisipan na nagsisimula nang bumuo ng isang nakakakilabot na larawan. Hindi na ito simpleng hinala. Ito ay nagiging isang posibilidad na hindi niya kayang sikmurain. Kailangan niyang makita ang reseta. Hinintay niya ang tamang pagkakataon. Nang bumaba si Mahalina para maghanda ng merienda, mabilis siyang nagtungo sa maliit na opisina sa ibaba ng bahay. Alam niyang doon itinatabi ni Mahalina ang lahat ng dokumento at papeles na may kinalaman sa kalusugan ni Liwayway. Nanginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang mga drawer ng filing cabinet. Mga resibo, medical records, mga lumang reseta. At sa wakas, sa ilalim ng isang folder na may markang kasalukuyang gamutan, nakita niya ito. Ang pinakabagong reseta, may petsa ng nakaraang linggo. Inilabas niya ang kanyang telepono at mabilis itong kinunan ng litrato. Tinitiyak na malinaw ang bawat detalye. Ang pangalan ng gamot, ang dosis, at ang pirma ng doktor. Ang pangalan ng doktor ay pamilyar. Si Dr. Ramos, ang matagal ng family doctor nila. Ngunit ang pirma ay tila isinulat ng may pagmamadali, magulo, at hindi pulido. Hindi tulad ng maalala niyang pirma nito. Agad niyang ipinadala ang litrato sa isang kaibigan niyang doktor sa Maynila, si Marco, kasama ang isang maikling mensahe. Pare, pakicheck naman nito. Urgent. May kakaiba ba sa dosis o sa pirma? Habang naghihintay ng sagot, bumalik si Alon sa sala. Nakaupo si Mahalina doon, nagbabasa ng isang magasin, mukhang payapa at walang kamalay-malay. Bawat ngiti nito sa kanya ay parang isang sundang na tumutusok sa kanyang dibdib. Paano nito nagagawang magpanggap ng ganito kahusay? Posible ba talaga na ang babaeng minahal niya, ang babaeng pinakasalan niya, ay may kakayahang gumawa ng isang karumal-dumal na bagay? Isang bahagi ng kanyang puso ay desperadong umaasa na mali siya, na sana
Isa lang itong malaking pagkakamali. Makalipas ang halos 1 oras, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang tawag mula kay Marco. Lumayo siya papunta sa hardin bago ito sagutin. "Marco, anong balita?" Tanong niya agad. "Alon, nasaan ka ba?" Tanong ni Marco. At may seryosong tono sa boses nito na hindi pangkaraniwan. "Kaninong reseta to? Para ba sa mama mo?" "Oo, para sa kanya." "Bakit?" Tanong ni Alon. Ramdam niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Marco sa kabilang linya. Pare, 2 bagay. Una, yung dosis ng sedative na nakasulat dito, sobrang taas. Lalo na para sa isang matanda na may mahinang kondisyon, ito'y sapat na para patulugin siya ng malalim. Pero kung regular na ibibigay, maaari itong magdulot ng matinding paghina ng katawan, respiratory depression, at sa katagalan, posibleng maging sanhi ng paghinto ng paghinga. Pakiramdam ni Alon ay nanlamig ang buong katawan niya. Ang bawat salita ni Marco ay tumatama sa kanya na parang mga suntok. Ang paghina, ang hirap sa paghinga, lahat ay tugma sa mga sintomas ng kanyang ina. "Alon, andyan ka pa ba?" "Oo, andito pa." Halos pabulong na sagot ni Alon. "Ano yung pangalawa?" "Ang pirma," sabi ni Marco. "Kilala ko si Dr. Ramos. Naging propesor ko siya. At sigurado ako, hindi ito ang pirma niya. Malayo. Ito ay isang magaspang na panggagaya." "Alon, peke ang resetang ito." Sa sandaling iyon, ang maliit na pag-asa na nananahan sa puso ni Alon ay ganap na naglaho, napalitan ng isang malamig at matigas na katotohanan. Ang bawat piraso ng ebidensya, ang kahon, ang VPAC na walang label, ang kakaibang kilos ni Mahalina, at ngayon, ang pekeng reseta. Lahat ay tumuturo sa iisang nakapangingilabot na konklusyon. Hindi ito pagkakamali, hindi ito kapabayaan, ito ay isang sinadyang plano. "Salamat, Marco. Malaking tulong to," sabi ni Alon. Ang boses niya ay walang emosyon, ngunit ang kanyang isip ay nag-aapoy sa galit. "Mag-ingat ka, pare," huling sabi ni Marco, bago naputol ang linya. Nakatayo lang si Alon sa gitna ng hardin, hawak ang telepono, nakatitig sa kawalan. Ang magagandang bulaklak na dati nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ay tila nawalan ng kulay. Ang simoy ng hangin ay tila nagdadala ng lamig. Ang buong hasyenda na dati simbolo ng seguridad at pagmamahal ay tila naging isang malaking bitag. Pumasok siya sa loob ng bahay at nakita si Mang Diwa na nag-aayos ng ilang gamit sa isang sulok. Isang tingin lang sa mukha ni Alon at alam na agad ng matanda. "Totoo, hindi ba?" Mahinang tanong ni Mang Diwa. Tumango si Alon, hindi makapagsalita. Ipinakita niya ang telepono sa matanda. Hindi na kailangan ng paliwanag. Naupo silang dalawa sa isang sulok ng sala, malayo sa pandinig ng mga kasambahay. Ang bigat ng katotohanan ay tila yumuyupi sa kanilang mga balikat. "Ano ang susunod mong gagawin, iho?" Basag ni Mang Diwa sa katahimikan. Tumingin si Alon sa kanyang mga kamay, na ngayon ay nakakuyom na galit. "Hindi ko siya maaaring komprontahin. Itatanggi niya ang lahat. Wala pa tayong sapat na matibay na ebidensya na direktang mag-uugnay sa kanya." "Ang gamot," sabi ni Mang Diwa. "Kailangan nating malaman kung saan niya kinukuha ang gamot na wala sa reseta." Doon, biglang may naalala si Alon. Isang alaala mula sa nakaraan. Isang kwento ng kanyang ama tungkol sa isang katiwaliang nangyari sa hasyenda. Maraming taon na ang nakalipas. "Mang Diwa," sabi ni Alon. Isang bagong determinasyon ang nabubuo sa kanyang mga mata. "Naalala niyo po ba yung botikaryo na tinanggal ni Papa dahil sa pagbebenta ng mga pekeng gamot?" Kumunot ang noo ni Mang Diwa. Sinubukang alalahanin. "Si Elias?" "Oo, naaalala ko. Isang mandaraya. Matapos siyang paalisin dito,
Narinig ko'y nagtayo siya ng sarili niyang maliit na botika sa kabilang bayan. Biglang tumayo si Alon at ang pirma sa pekeng reseta. Sabi na niyo, may hawig sa sulat kamay niya. Nagkatinginan ang dalawa. Isang bagong, nakakatakot na posibilidad ang nabuksan. Kung si Mahalina nga ang may pakana nito, hindi siya nag-iisa. Meron siyang kasabwat. Kailangan kong puntahan ang lugar na yon, mariing sabi ni Alon. Kailangan kong malaman kung may koneksyon sila. Ang pagdududa ni Alon ay napalitan na ng isang misyon. Hindi na lamang ito para alamin ang katotohanan. Ito ay para iligtas ang kanyang ina mula sa isang panganib na mas malapit at mas nakakakilabot kaysa sa kanyang inaakala. Ang biyahe papunta sa kabilang bayan ay tahimik at mabigat. Si Alon ang nagmamaneho. Ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang panga ay nakakuyom. Si Mang Diwa ay nasa tabi niya. Tahimik ngunit ang presensya ay nagbibigay ng kakaibang lakas. Walang kailangang magsalita. Ang iisang misyon sa kanilang isipan ay sapat na para punuin ang loob ng sasakyan. Ang bayan ng Santa Monica ay mas maliit at mas luma kaysa sa kanilang bayan. Natagpuan nila ang butika ni Elias sa isang eskinita na bihirang daanan ng tao. Ang pangalan sa itaas ng pinto ay kupas na. Botika Pag-asa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Alon. Pag-asa. Iyon ang huling bagay na mararamdaman ni Numan sa lugar na ito. Pumasok sila sa loob. Isang mahinang tunog ng kampanilya ang umalingaw-ngaw sa himpil na hangin. Ang amoy sa loob ay pinaghalong alikabok, mga lumang papel, at matapang na amoy ng kemikal. Ang mga estante ay puno ng mga bote at kahon ng gamot. Ang ilan ay natatakpan na ng manipis na alikabok. Sa likod ng isang lumang counter na gawa sa kahoy, isang payat na lalaki na may makapal na salamin ang nag-aayos ng mga gamit. Nang marinig nito ang kampanilya, nag-angat ito ng tingin. Si Elias. Mas matanda na ito ngayon, mas maraming guhit na sa mukha. Ngunit ang mga mata sa likod ng makapal na salamin ay pareho pa rin. Mga matang tila laging may itinatago, laging nagmamasid. Biglang nanigas si Elias nang makilala ang mga bagong dating. Ang pagkilala ay mabilis na napalitan ng gulat at pagkatapos ay nang hindi maitagong kaba. Mang Diwa? Aalon? Nauutal niyang sabi. Inilapag ang hawak na bote. Anong ginagawa ninyo rito? May bibilhin lang sana kami, Elias, sabi ni Alon. Ang boses ay kalmado ngunit may talim. Dahan-dahan siyang lumapit sa counter habang si Mang Diwa naman ay isinara ang pinto sa kanilang likuran. Gamot? Anong gamot? Tanong ni Elias. Ang pawis ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang noo. Hindi sumagot si Alon. Sa halip, inilabas niya ang kanyang telepono, binuksan ang litrato ng pekeng reseta at ipinatong ito sa ibabaw ng counter nakaharap kay Elias. Pamilyar ba sa iyo ang sulat kamay na ito? Tumingin si Elias sa screen ng telepono. Sa isang saglit, nakita ni Alon ang pagkilala sa mga mata nito bago ito mabilis na iwinaksi. Ay, hindi ko alam yan. Araw-araw, daan-daang reseta ang nakikita ko. Hindi ko matatandaan lahat. Talaga? Tanong ni Alon, hindi inaalis ang kanyang matalim na tingin. Dahil ang sabi ni Mang Diwa, kahawig daw ito ng sulat kamay mo. At ang sabi ng kaibigan kong doktor, peke ang pirma ni Dr. Ramos dito. Ang sabi pa niya, ang dosis ng gamot na ito ay mapanganib. Wala akong alam dyan, depensa ni Elias. Tumataas na ang boses. Bakit ako magbebenta ng gamot na galing sa pekeng reseta? Siguro dahil sa parehong dahilan kung bakit ka tinanggal ni Papa noon. Malamig na sabi ni Alon. Dahil sa pagbebenta ng mga pekeng gamot para kumita ng mas malaki. Mukhang hindi ka pa rin nagbabago, Elias. Ang pagbanggit sa nakaraan ay tila isang suntok sa sikmura ni Elias. Namula ang kanyang mukha sa galit at hiya. Walang hiya ang ama mo.
Pinalayas niya ako na parang aso dahil lang sa isang maliit na pagkakamali. Sinira niya ang buhay ko. Ang pagbebenta ng gamot na maaaring pumatay ng tao ay hindi maliit na pagkakamali. Giit ni Alon. At ngayon, inuulit mo na naman. Hindi totoo yan. Wala kang pruweba. Sigaw ni Elias. Nanginginig na itinuturo ang pinto. Umalis na kayo sa butika ko. Aalis lang kami, sabi ni Alon. Dahan-dahang kinuha ang kanyang telepono. Kapag sinabi mo sa akin ang totoo, bakit mo ito ginagawa? Magkano ang ibinayad sa iyo ng asawa ko para tulungan siyang lasunin ang sarili kong ina? Sa sobrang gulat at pagkasukol, hindi na nakapag-isip si Elias. Ang tanging nasa isip niya ay ang itanggi ang koneksyon. Wala akong alam sa ginagawa ng asawa mo. Kung gusto niyang patayin ang biyenan niya para makuha ang mana, labas ako dyan. At sa mga salitang iyon, ang hangin sa loob ng botika ay tila nagyelo. Napatingin si Elias kay Alon at doon niya napagtanto ang kanyang pagkakamali. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Hindi kailanman binanggit ni Alon kung sino ang nag-utos sa kanya. Siya mismo ang nagbigay ng pangalan. Isang mabagal at mapanganib na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Alon. So, alam mo nga, alam mong asawa ko ang may pakana. Hindi! Hindi yan ang ibig kong sabihin. Desperadong bawi ni Elias. Umalis na kayo. Umalis na kayo ngayon din. Alam ni Alon na wala na siyang makukuhang pag-amin mula rito ngayon. Ngunit nakuha na niya ang kailangan niya. Ang kumpirmasyon. Habang nagkakagulo si Elias sa pagtataboy sa kanila, sinamantala ni Alon ang pagkakataon. Sinadya niyang ibagsak ang kanyang susi malapit sa ilalim ng counter. Nako, ang susi ko, sabi niya. Habang nakatuon ang atensyon ni Elias kay Mang Diwa na nakaharang sa daan, mabilis na yumuko si Alon. At sa pagkuhang muli ng susi, idinikit niya ang isang napakaliit na magnetic recording device sa ilalim ng counter. Isang bagay na binili niya online para sa mga ganitong pagkakataon. Tumayo siya, kalmado na muli. Sige, aalis na kami. Pero Elias, tandaan mo ito. Hindi pa tayo tapos. Nagmamadali silang lumabas ni Mang Diwa. Iniwan si Elias na nakatayo sa gitna ng kanyang botika, namumutla at nanginginig. Pagkasakay sa kotse, isang mabigat na katahimikan ang muling namayani. Ngunit ngayon, hindi na ito katahimikan ng pagdududa, kundi katahimikan ng isang nakakakilabot na katiyakan. Kinuha ni Alon ang kanyang telepono at binuksan ng isang app na konektado sa device. Isang pindot lang at ang maliit na espiya sa ilalim ng counter ni Elias ay nagsimula ng makinig. Ngayon, ang kailangan na lang niyang gawin ay maghintay. Maghintay na tumawag si Elias sa kanyang kasabwat. Hindi mapakali si Mahalina. Mula nang umalis si Alon, kasama si Mang Diwa kaninang umaga, na may dahilan na kukuha lamang daw ng sariwang hangin, ay hindi na siya mapalagay. May kakaibang kutob siyang nararamdaman, isang malamig na kaba na gumagapang sa kanyang likuran. Hindi ito ang Alon na kilala niya. Ang Alon na bumalik mula sa ibang bansa ay mapanuri, malayo, at ang mga mata ay tila laging nagbabantay. Habang nag-aayos siya ng mga bulaklak sa florera sa sala, natanaw niya mula sa bintana ang pagdating ng sasakyan ni Alon. Ngunit sa halip na pumasok agad sa bahay, nanatili muna ito sa loob ng kotse. Kausap pa rin si Mang Diwa. Nakita niya ang kaseryosohan sa kanilang mga mukha, ang pagtango ni Alon na tila may pinagkakasunduang mahalagang bagay. Parang may kung anong pumitik sa loob ni Mahalina. Ang simpleng pag-alis nila kanina ay hindi isang ordinaryong pamamasyal. Ang mga kilos na ito, ang mga lihim na usapan, ito ay imbestigasyon. Imposible, sabi niya sa sarili. Ngunit ang kaba ay lalong lumalakas. Paano? Paano niya malalaman? Nagpatuloy siya sa pag-aayos ng bulaklak. Sinisikap na maging natural kapag pumasok na ang kanyang asawa. Nang bumukas ang pinto, sinalubong niya ito ng isang matamis na ngiti.
Isang ngangiting pinraktis na niya ng libu-libong beses. Mahal, nagugutom ka na ba? Ipaghahanda na kita ng pananghalian, sabi niya. Mamaya na, Lina. Busog pa ako, sagot ni Alon, dumiretso sa hagdanan. Magpapahinga lang muna ako sa taas. Sinundan siya ng tingin ni Mahalina hanggang sa makapasok ito sa kanilang silid. Ang lamig sa boses nito ay hindi niya maaaring ipagkamali. Alam na niya, kung hindi man lahat, ay mayroon na itong hinala. At isang hinala sa kamay ni Alon ay kasing delikado ng isang sentensya. Mabilis siyang nagtungo sa kusina. Tinitiyak na walang nakikinig na kasambahay at kinuha ang kanyang telepono. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang dinadial ang numero ni Elia. Ilang ring bago ito sumagot. Hello! Boses ni Elias, halatang nanginginig pa rin. Anong nangyari? Mariin at pabulong na tanong ni Mahalina. Bakit ka kinakabahan? May problema ba? Problema? Mahalina, pumunta sila rito. Halos pasigaw na sagot ni Elias. Si Alon at ang matandang diwa na yon. Nagtanong sila tungkol sa reseta. Alam na nila. Isang alon ng matinding takot ang bumalot kay Mahalina. Napahawak siya sa pader para suportahan ang sarili. Anong sinabi mo? Umamin ka ba? Hindi. Siyempre hindi. Pero nasukol nila ako. Baka may nasabi akong hindi dapat. Ano? Anong sinabi mo, Elias? Gigil na tanong ni Mahalina. Sabihin mo sa akin. Sinabi kong labas ako kung gusto mong patayin ang biyenan mo para sa mana. Mabilis na sabi ni Elias. Pero hindi ko sinabing ikaw. Hindi ko direktang sinabi. Napapikit ng mariin si Mahalina. Isang tanga. Isang napakalaking katangahan. Tanga. Tanga ka, Elias. Binigyan mo sila ng kumpirmasyon. Hindi mo dapat binanggit ang pangalan ko. Hindi ko sinasadya. Nataranta ako. Mahalina, kailangan na nating itigil ito. Mapapahamak tayo. Huwag kang duwag, sigaw ni Mahalina. Pera lang ang kailangan natin. Kapag nakuha na natin, tapos na ang lahat. Makinig ka. Huwag kang aamin kahit anong mangyari. Itanggi mo ang lahat. Ako ang bahala dito. Pinatay niya ang tawag bago pa man makasagot si Elias. Ang kanyang isip ay tumatakbo ng 1,000 milya bawat minuto. Plano. Kailangan niya ng bagong plano. Hindi na sapat ang pagpapanggap. Kailangan niyang maging biktima. Nagsimula siya sa mga kasambahay. Tinawag niya si Nelia, ang pinakamatagal na katulong sa hasyenda. Manang Nelia, maaari po ba tayong mag-usap sandali? Sabi niya, ang boses ay malungkot at bahagyang nanginginig. Ano po iyon, Ma'am Lina? Nag-aalala po kasi ako, sabi ni Mahalina. Hinahayaang mangilid ang luha sa kanyang mga mata. Mula po nang dumating si Sir Alon, tila laging mainitan ang ulo niya. Palagi niyang tinatanong ang tungkol sa mga gamot ni Mama. Kanina po, sinigawan niya ako. Sinabing baka pinapabayaan ko raw ang kanyang ina. Natatakot po ako na ang stress na dala niya ay makasama kay Mama. Ang mukha ni Manang Nelia ay nagpakita ng awa at pag-aalala. Ganoon po ba, Ma'am? Kakausapin ko po si Sir Alon. Naku, wag po. Mabilis na sabi ni Mahalina. Lalo lang po siyang magagalit. Hayaan na lang po natin. Ang mahalaga ay ang kapakanan ni Doña Liwayway. Alam niyang mabilis kakalat ang kwento. Sa loob ng 1 oras, ang buong kabahayan ay magbubulungan tungkol sa kung paanong ang kawawang si Ma'am Lina ay pinag-iinitan ng kanyang asawa at kung paanong ang pagdating ni Sir Alon ay nagdudulot ng tensyon sa bahay. Ang huling bahagi ng kanyang plano ay ang pinakadelikado. Kinagabihan, naghintay siya hanggang sa pumasok si Alon sa silid ng ina nito para tingnan ito. Sumunod siya at tumayo sa may pintuan. Alon, kailangan nating mag-usap, sabi niya. Ang boses ay seryoso. Lumingon ito. Ang muka ay walang ekspresyon. Tungkol saan? Tungkol sa pagtrato mo sa akin.
at kay Mama. Sabi niya, unti-unting itinaas ang kanyang boses para marinig ng sino mang maaaring dumaan. Hindi mo ba nakikita? Bawat tanong mo, bawat pagdududa mo ay nagdudulot ng stress sa bahay na ito. Si Mama, kailangan niya ng kapayapaan, pero mula nang dumating ka, puro ka na lang akusasyon. Akusasyon? Tanong ni Alon, na natiling kalmado. Nagtatanong lang ako, Lina. Karapatan kong malaman ang totoong kalagayan ng ina ko. Ang totoong kalagayan? Tumawa si Mahalina ng mapait. Ang totoo, Alon, ay baka ikaw ang nagpapalala sa kanya. Ang tensyon na dala mo ang maaaring pumatay sa kanya. Alam niyang masakit ang mga salitang iyon. Alam niyang tumatama iyon sa pinakamalaking takot ni Elon. Ngunit kailangan niya itong gawin. Kailangan niyang ilipat ang sisi. Nang makita niya ang galit na namumuo sa mga mata ni Alon, alam niyang gumagana ang kanyang plano. Tumalikod siya. Naglakad papalayo na tila siya ang nasaktan. Iniwan si Alon na nakatayo roon, gulong-gulo at galit na galit. Habang naglalakad siya sa pasilyo, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text mula kay Elias. Tumawag siya ulit. May pinapakinggan siyang recording. Mahalina, may inilagay sila sa butika ko. Natigilan si Mahalina sa gitna ng pasilyo. Ang kanyang dugo ay tila nagyelo. Isang recording device. Ibig sabihin, narinig nila ang lahat. Ang pag-uusap nila. Ang pag-amin. Sa sandaling iyon, nagring ang telepono ni Alon mula sa loob ng silid ni Liwayway. Kahit hindi niya naririnig ang usapan, alam na niya. Iyon na si Mang Diwa. Dala ang balita, dala ang pruweba, tapos na ang laro. Nakatayo pa rin si Alon sa gitna ng silid ng kanyang ina. Ang mga salita ni Mahalina ay umuukil-kil sa kanyang isipan na parang lason. Baka ikaw ang nagpapalala sa kanya. Ang tensyon na dala mo ang maaaring pumatay sa kanya. Posible kaya? Posible kayang ang pag-imbestiga niya, ang pagdududa, ang tensyon, ang siyang tunay na dahilan ng paghina ni Liwayway. Isang malamig na takot ang nagsimulang kumapit sa kanyang puso. Paano kung mali siya? Paano kung sa kagustuhan niyang iligtas ang ina, ay siya pa pala ang nagiging dahilan ng kapahamakan na nito? Sa gitna ng kanyang pagkalito, nagrings ang kanyang telepono. Nakita niya ang pangalan ni Mang Diwa sa screen. Isang bahagi niya ang gustong huwag na itong sagutin para manatili sa estado ng kawalang katiyakan. Ngunit alam niyang kailangan niyang harapin ang katotohanan. Gaano man ito kasakit. Lumabas siya ng silid, isinara ng marahan ng pinto, at sinagot ang tawag. Mang Diwa? Alon, kailangan mong marinig ito, sabi ng matanda sa kabilang linya. Ang boses nito ay hindi nag-aalinlangan. Ito ay boses ng isang taong may hawak na katiyakan. Tumawag si Elias kay Mahalina. Nakuha ko ang lahat. Naglakad si Alon papunta sa pinakamalayong bahagi ng hardin, kung saan walang sino man ang makakarinig. Umupo siya sa isang bangkong bato sa ilalim ng puno ng mangga. Ang hangin ng gabi ay malamig. Ngunit hindi ito kasing lamig ng nararamdaman niya sa loob. Ipinadala ni Mang Diwa ang audio file sa kanyang telepono. Isinaksak niya ang kanyang earphones at sa isang pindot, nagsimulang tumugtog ang katotohanan. Static. Isang pagtikhim. At pagkatapos, ang boses ni Mahalina, puno ng gigil at takot. Anong nangyari? May problema ba? Ang boses ni Elias, nanginginig. Problema? Mahalina, pumunta sila rito. Alam na nila. Napapikit si Alon. Bawat salita ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang mga tainga, direkta sa kanyang puso. Ito na yon, ang pag-uusap na magpapatunay o magpapawalang sala sa babaeng kanyang pinakasalan. Anong sinabi mo? Umamin ka ba? Sigaw ni Mahalina sa recording. Nasukol nila ako. Baka may nasabi akong hindi dapat. Ang bawat pagtanggi,
Bawat pag-amin, bawat pag-aalala sa pag-uusap nila ay hindi tungkol sa kalusugan ni Liwayway, kundi tungkol sa posibilidad na sila ay mabuko, walang bahid ng inosente. Ito ay pag-uusap ng dalawang taong may kasalanan na nagtuturuan kung sino ang dapat sisihin. At pagkatapos ay narinig ni Alon ang mga salitang tuluyang dumurog sa anumang natitirang pag-ibig o pag-aalinlangan sa kanyang puso. Ang boses ni Elias, puno ng pagsisisi at takot. Sinabi kong labas ako kung gusto mong patayin ang biyenan mo para sa mana. Isang matalim na paghinga ang pinakawalan ni Alon. Naroon na ang mga salitang hindi niya inakalang maririnig niya kailanman na binigkas ng may katiyakan. Patayin, mana. Ang boses ni Mahalina hindi nagulat sa sinabi, kundi galit sa katangahan ng kasabwat. Tanga! Tanga ka, Elias. Binigyan mo sila ng kumpirmasyon. At ang huli, ang pinakamasakit sa lahat. Ang boses ni Mahalina, malamig at walang awa, na nagbubunyag ng tunay niyang motibo. Bilisan mo, Elias. Kailangan kong mabayaran ang mga utang ko bago nila ako patayin. Utang? Hindi ito tungkol sa kanya. Hindi ito tungkol sa pagmamahal. Hindi ito tungkol sa pamilya. Ang lahat ng ito, ang pag-aalaga, ang mga ngiti, ang mga yakap, ang pag-aasawa, ay isang malaking kasinungalingan na binuo para pagtakpan ang desperasyon ng isang babaeng nalulunod sa utang. Ang kanyang ina ay hindi isang biyanan na kailangang alagaan, kundi isang hadlang na kailangang alisin para makuha ang pera. Tinanggal ni Alon ang earphones. Ang katahimikan ng gabi ay biglang naging nakabibingi. Ang mga tunog ng kuliglig ay parang mga tawa ng panunuya. Tumingala siya sa langit, sa mga bituin na parang nagtatanong kung bakit. Bakit kailangang mangyari ito? Paanong ang pag-ibig na inakala niyang totoo ay isa palang patibong? Ang sakit sa kanyang dibdib ay napakalalim. Isang sugat na alam niyang hindi na kailanman maghihilom. Ngunit sa ilalim ng sakit na yon, isang bagong damdamin ang nagsimulang umusbong. Isang damdaming malamig, matigas, at hindi mapapantayan. Galit. Isang dalisay na puot para sa babaeng nagtaksil hindi lamang sa kanya, kundi sa buhay ng kanyang sariling ina. Sa sobrang tindi ng damdamin, hindi niya napigilan ang sarili. Ibinaba niya ang kanyang kamao at sinuntok ng buong lakas ang matigas na katawan ng puno ng mangga. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa kanyang mga daliri, ngunit hindi nito matalo ang sakit sa kanyang puso. Sumandal siya sa puno. Ang noo niya ay nakadiin sa magaspang na balat nito. At doon, sa dilim ng hardin, ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay sunod-sunod na bumagsak. Luha ng pighati, luha ng pagtatataksil, at luha ng sukdulang galit. Matapos ang ilang sandali, pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang pag-iyak ay tapos na. Ang pag-aalinlangan ay wala na. Ang natitira na lamang ay ang kailangang gawin. Kinuha niya ang kanyang telepono. Tinawagan niya si Mang Diwa. Narinig ko na, sabi ni Alon. Ang boses niya ngayon ay kalmado na, ngunit merong nakakakilabot na lamig. Hawak na natin sila. Ano ang plano mo, iho? Tumingin si Alon sa bintana ng silid ng kanyang ina, kung saan may maliit na ilaw na nakabukas. Hindi na natin kailangang maghintay. Hindi na natin maaaring hayaan na may isa pang gabi na dumaan na siya ang nag-aalaga kay Mama. Mang Diwa, kailangan na nating tapusin ito ngayong gabi. Ano ang gagawin natin? Tatawag ako ng mga pulis. Ngunit bago iyon, kailangan kong harapin siya. Kailangan niyang marinig mula sa akin na alam ko na ang lahat. At kailangan kong mahanap ang gamot na itinago niya. Mag-iingat ka, Alon. Desperado na siya. Baka kung ano ang magawa niya. Wala na akong pakialam, sagot ni Alon. Ang mahalaga, mailigtas natin si Mama.
Bumalik siya sa loob ng bahay. Bawat hakbang niya ay may bigat, may determinasyon. Ang alon na mahina at nag-aalinlangan ay wala na. Ang naglalakad ngayon sa pasilyo ng Hacienda de la Esperanza ay isang anak na gagawin ang lahat para sa kanyang ina. Nang malapit na siya sa silid ni Liwayway, biglang bumukas ang pinto ng kwarto ni Mahalina. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa mukha ni Mahalina, wala na ang pagpapanggap. Ang nandoon ay takot. Ngunit bago pa man may makapagsalita sa kanila, isang sigaw ang narinig nila mula sa loob ng silid ng matanda. Isang sigaw mula sa isa sa mga kasambahay. "Sir Alon, tulong! Si Ma'am Liwayway po, hindi na humihinga." Ang sigaw ng kasambahay ay parang isang putok ng baril na bumasag sa tensyonadong katahimikan. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng galit at determinasyon sa sistema ni Alon. Napalitan ito ng purong, primal na takot. "Mama!" Tumakbo siya ng buong bilis. Nilagpasan si Mahalina na tila natigilan sa may pintuan. Ang bawat hakbang papunta sa silid ng kanyang ina ay parang isang mabagal na bangungot. Ang kanyang isip ay sumisigaw ng isang salita ng paulit-ulit. Hindi. Hindi pa. Huwag muna. Pagpasok niya sa silid, isang eksena ng kaguluhan ang sumalubong sa kanya. Nakatayo ang kasambahay sa isang sulok, nanginginig at umiiyak. At sa kama, nakahiga si Liwayway. Ang mukha ay mas maputla kaysa sa papel. Ang mga labi ay nagsisimula ng mangitim. Walang paggalaw, walang paghinga. "Hindi! Hindi!" Sigaw ni Alon, lumuhod sa tabi ng kama. Hinawakan niya ang kamay ng ina. Ito ay napakalamig. "Mama, gumising ka. Mama, lumaban ka." Sa likuran niya, tila doon lamang natauhan si Mahalina. "Diyos ko, anong nangyari?" Sigaw nito, tumakbo papasok sa silid at itinulak ng bahagya si Alon para makalapit. Nagsimula itong umiyak ng malakas, isang pag-iyak na puno ng pighati at pagkabigla. "Liwayway! Mama! Huwag po kayong bibitaw. Tumawag kayo ng ambulansya." Sigaw ni Alon sa kasambahay. Hindi inaalis ang tingin sa mukha ng kanyang ina. Nagsimulang yugyugin ni Mahalina si Liwayway. Umiiyak ng histerikal. "Mama, gumising po kayo. Alon, anong ginawa mo?" Biglang napalingon si Alon sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa pagkalito at sakit. "Anong sinasabi mo?" "Ikaw!" Sigaw ni Mahalina. Ang mga luha ay tuloy-tuloy sa pag-agos habang itinuturo siya nito. Ang kanyang mukha ay larawan ng isang taong nasisiraan ng bait sa pagdadalamhati. "Kasalanan mo ito. Mula nang dumating ka, hindi mo na siya tinigilan. Ang stress, ang mga tanong mo, ang pagdududa mo, pinatay mo siya. Pinatay mo ang sarili mong ina." Ang mga salita ay tumama kay Alon na parang mga bala. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng takot na mawala ang kanyang ina, ang mga akusasyon ni Mahalina ay nagsimulang mag-ugat sa kanyang isipan. Baka ikaw ang nagpapalala sa kanya. Ang tensyon na dala mo ang maaaring pumatay sa kanya. Paano kung totoo? Paano kung ang paghahanap niya ng katotohanan ang siyang nagtulak sa kanyang ina sa bingit ng kamatayan? Isang nakakaparalisang pakiramdam ng pagkakasala ang bumalot sa kanya. Mas matindi pa kaysa sa galit na naramdaman niya kanina. Ang lahat ng kanyang katiyakan ay biglang naglaho, napalitan ng isang malaking, nakalulunod na duda sa sarili. Dumating ang mga paramedic. Mabilis silang kumilos, itinulak ang lahat palayo para bigyan ng espasyo ang pasyente. Narinig ni Alon ang mga salitang hindi niya maintindihan. Cardiac arrest, no pulse, epinephrine. Ang nakikita lang niya ay ang walang buhay na katawan ng kanyang ina habang sinusubukan itong i-revive ng mga estranghero. Si Mahalina ay nasa isang sulok, umiiyak sa mga balikat ni Mang Diwa na kadarating lang, isinasalaysay ang kanyang bersyon ng kwento.
Wala na siyang pulso, Kuya Diwa. Si Alon, kinumpronta niya kanina. Sobrang stress. Hindi na kinaya ng puso niya. Ang mga kasambahay na nakikiusyoso ay nagbubulungan. Ang kanilang mga mata ay puno ng awa. Awa para kay Doña Liwayway at awa para sa kawawang si Ma'am Lina. At para kay Alon, ang mga tingin nila ay puno ng paghuhusga. Pakiramdam ni Alon ay nalulunod siya. Ang lahat ng ebidensya, ang recording, ang reseta, ay tila walang saysay ngayon. Dahil sa huli, kung mamamatay ang kanyang ina, ano pa ang halaga ng katotohanan? Siya pa rin ang matatalo. Siya pa rin ang may kasalanan. Inilabas na ng mga paramedic si Liwayway, isinakay sa stretcher. Kailangan na nating dalhin siya sa ospital, pero maging handa po kayo. Sabi ng isa sa kanila kay Alon. Ang boses ay puno ng pag-iingat. Sasama ako, sabi ni Alon. Ako rin, sabi ni Mahalina. Mabilis na pinunasan ang kanyang mga luha at tumakbo para sumunod. Habang nagkakagulo ang lahat sa pagsakay sa ambulansya, sa isang saglit, sa gitna ng pag-ikot ng mga ilaw at tunog ng sirena, napalingon si Mahalina kay Alon. Sa pagkakataong yun, walang ibang nakakita. Sa pagkakataong yun, nawala ang lahat ng luha sa kanyang mga mata. Nawala ang pagdadalamhati. Ang natira ay isang tingin na puno ng lamig. At sa dulo ng kanyang mga labi, bago ito muling natakpan ng maskara ng pighati, isang napakaliit, halos hindi mapansing ngiti ang sumilay. Isang ngiti ng tagumpay, nakita yon ni Alon. At sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ang galit, ang katiyakan, ang katotohanan. Hindi ito kasalanan niya. Ito ang huling desperadong galaw ni Mahalina. Ang huling pag-atake. Sinadya niya ito. Tiniyempuhan niya ito. Ginawa niya ang kanyang ina na isang sandata laban sa kanya. Ang pakiramdam ng pagkakasala ay biglang naglaho, napalitan ng isang determinasyon na mas matibay pa kaysa dati. Hindi pa tapos ang laban. Sa katunayan, ngayon pa lang ito magsisimula. Ang waiting area ng ospital ay malamig at tahimik. Isang lugar kung saan ang bawat segundo ay tila isang oras. Nakaupo si Mahalina sa isang hilera ng mga upuan. Ang kanyang muka ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig pa rin sa mga pigil na paghikbi. Isang perpektong larawan ng isang nagdadalamhating asawa at manugang. Sa kabilang dulo ng silid, nakatayo si Alon, nakatingin sa labas ng bintana, ngunit wala siyang makita. Ang kanyang isip ay nasa loob ng emergency room kung saan ang mga doktor ay patuloy na lumalaban para sa buhay ng kanyang ina. Bawat minuto na lumilipas ay isang pagsubok sa kanyang katatagan. Ngunit ang maliit na ngiti ni Mahalina kanina, ang ngiti na yon ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Iyon ang paalala na hindi ito oras para maging mahina. Ito ang oras para sa pagtutuos. Ilang sandali pa, lumabas ang isang doktor mula sa mga pintong bakal. Agad na tumayo ang dalawa. Kamusta po ang ina ko, Doc? Tanong ni Alon. Ang boses ay puno ng pag-asa at takot. Ngumiti ang doktor. Isang pagod, ngunit positibong ngiti. Stable na siya. Mahina pa. Pero nalagpasan na niya ang krisis. Nag-respond siya sa gamot. We were able to revive her. Isang milagro, kung tutuusin. Mananatili siya sa ICU para sa masusing obserbasyon. Isang alon ng matinding ginhawa ang bumalot kay Alon. Napahawak siya sa pader. Ang kanyang mga tuhod ay tila ng hina. Buhay ang kanyang ina. Iyon lang ang mahalaga. Salamat po, Doc. Maraming salamat. Sabi niya. Ang mga luha ng pasasalamat ay nagsimulang tumulo sa kanyang mga mata. Salamat sa Diyos. Sabi naman ni Mahalina, itinaas ang kanyang mga kamay na tila nagpapasalamat. Ngunit nang lumingon siya kay Alon, ang nangiti sa kanyang labi ay may halong pagkadismaya. Hindi ito ang resulta na kanyang inaasahan. Nang makaalis na ang doktor,
Dahan-dahang lumapit si Alon kay Mahalina. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng galit o pighati. Ang nandoon na lamang ay isang malamig at matigas na katiyakan. "Lina," sabi niya. Ang boses ay kalmado. "Alon, mahal," sagot nito, sinusubukang abutin ang kanyang kamay. "Narinig mo ba yon? Ligtas na si Mama. Ligtas na siya." Iniwas ni Alon ang kanyang kamay. "Oo, narinig ko. Ligtas siya. Sa kabila ng lahat ng ginawa mo." Biglang natigilan si Mahalina. Ang ngiti sa kanyang muka ay unti-unting naglaho. "Anong ibig mong sabihin?" "Tapos na ang pagpapanggap mo, Mahalina," sabi ni Alon. Ang bawat salita ay mabigat at may diin. "Alam ko na ang lahat. Hindi kita maintindihan, Alon. Naguguluhan ako. Siguro dahil lang ito sa stress. Huwag mo nang ituloy." Putol niya. Kinuha niya ang kanyang telepono. "Gusto mo bang marinig ang usapan ninyo ni Elias? Ang pag-uusap ninyo tungkol sa pagpatay sa ina ko para sa mana? Tungkol sa mga utang mo sa sugal?" Ang mukha ni Mahalina ay biglang namutla, na parang naubusan ng dugo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Paano? Hindi siya sumagot. Sa halip, pinindot niya ang play. Ang boses ni Mahalina at Elias ay umalingaw-ngaw sa tahimik na waiting area, malinaw at hindi maikakaila. Bawat salita ng kanilang sabuatan, bawat detalye ng kanilang masamang plano ay lumabas sa speaker ng telepono. Sa bawat segundo ng recording, ang maskara ni Mahalina ay unti-unting natatanggal. Ang pagpapanggap ay napalitan ng pagkataranta. Ang pagkataranta ay napalitan ng pagkasuklam. At sa huli, napalitan ng purong galit. Nang matapos ang recording, isang nakabibinging katahimikan ang namayani. "May sasabihin ka pa ba?" tanong ni Alon. Ang boses ay walang kabuhay-buhay. "Alon, pakinggan mo ako." Nagsimulang magmakaawa si Mahalina. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng anumang bahid ng awa sa mukha ng asawa. "Nagipit lang ako. May mga taong humahabol sa akin. Gagawin ko ang lahat para sa'yo, para sa kinabukasan natin." "Ang kinabukasan natin?" Tumawa si Alon ng mapait. "Ang kinabukasan na binuo mo sa ibabaw ng bangkay ng sarili kong ina. Hindi yan pag-ibig, Mahalina. Sakim yan. Kasamaan yan." "Hindi. Mahal kita, Alon. Maniwala ka sa akin." Sa sandaling iyon, bumukas ang mga pinto ng ospital. Pumasok ang dalawang unipormadong pulis, kasama si Mang Diwa. Nang makita ni Mahalina ang mga pulis, alam na niyang tapos na ang lahat. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak sa pagkatalo. Ang lahat ng lakas ay tila nawala sa kanyang katawan. "Mahalina Salcedo Castillo," sabi ng isang pulis. "Inaaresto ka namin sa salang attempted murder." Habang papalapit ang mga pulis para pusasan siya, nagpumigla si Mahalina sa huling pagkakataon. Tumingin siya kay Alon. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at desperasyon. "Ginawa ko lang to dahil sa pagmamahal ko sa iyo, Alon, para sa kinabukasan natin." Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong lugar habang siya ay kinaladkad palabas. Nakatayo lang si Alon doon, pinapanood ang babaeng minsan niyang minahal, ng buong buhay niya na dalhin palayo ng mga pulis. Walang saya, walang tagumpay. Ang tanging nararamdaman niya ay isang malalim at nakalulunod na kalungkutan. Lumapit si Mang Diwa at tinapik siya sa balikat. "Natapos na, iho." Tumango si Alon. "Oo, natapos na. Ang kasinungalingan ay natapos na. At ngayon, isang bagong, mas mahirap na kabanata ang magsisimula. Ang paghilom." Lumipas ang ilang linggo. Ang ingay at kaguluhan na bumalot sa Hacienda de la Esperanza ay unti-unting napalitan ng isang payapang katahimikan. Ang pangalan ni Mahalina ay naging isang bulong na lamang, isang masamang alaala
na pilit tinatakpan ng bawat araw na dumaraan. Sa isang maliit na telebisyon sa sala, ipinalabas ang balita. Hinatulan na ng korte si Mahalina Salcedo Castillo at ang kasabwat nitong si Elias Ramos ng habambuhay na pagkakakulong para sa kasong attempted murder. Pinatay ni Alon ang telebisyon. Hindi na niya kailangang marinig ang kabuuan. Ang hustisya ay naibigay na. Ngunit ang pagkakakulong ni Mahalina ay hindi nagdulot sa kanya ng kagalakan, bagkus ay isang pakiramdam ng kaluwagan, isang pagtatapos. Ang tunay na hustisya para sa kanya ay hindi nangyayari sa loob ng korte, kundi sa loob ng silid ng ospital, kung saan unti-unting bumabalik ang lakas ng kanyang ina. "Hindi ka pa ba uuwi, iho?" Tanong ni Mang Diwa isang hapon, habang nag-aayos ito ng mga prutas sa tabi ng kama ni Liwayway. "Ilang linggo ka nang dito lang natutulog sa sofa. Kailangan mo ring magpahinga." Ngumiti si Alon. "Dito po muna ako, Mang Diwa. Kailangan ako ni Mama." Tiningnan siya ng matanda, isang tingin na puno ng pag-unawa at paghanga. "Ang ama mo, sigurado akong ipinagmamalaki kanya ngayon." Ang mga salitang yon ay nagbigay ng kakaibang init sa puso ni Alon. Tumango siya bilang pasasalamat at bumalik sa pagbabasa ng libro para sa kanyang ina. Kahit tulog pa ito, sinisiguro niyang palaging may naririnig itong pamilyar na boses. Ang proseso ng paggaling ni Liwayway ay mabagal, ngunit sigurado. Bawat araw, may kaunting pagbabago. Ang paggalaw ng isang daliri, ang pagkurap ng mga mata, ang unti-unting pagbalik ng kulay sa kanyang mga pisngi. At si Alon, naroon sa bawat sandaling iyon, isang tapat na bantay. Isang hapon, habang binabasahan niya ang ina ng paborito nitong tula, naramdaman niya ang isang napakahinang pagpisil sa kanyang kamay. Natigilan si Alon. Dahan-dahan niyang ibinaba ang libro. Tinitigan niya ang kamay ng ina na nakahawak sa kanya. At doon, dahan-dahan, sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, iminulat ni Liwayway ang kanyang mga mata. Hindi ito ang malabong titig na nakita ni Alon noon. Ang mga matang tumingin sa kanya ngayon ay malinaw. May pagkilala, may pagmamahal. "Alon." Halos hindi marinig na bulong nito. Ang boses ay magaspang dahil sa matagal na hindi paggamit. Ang mga luhang hindi na naman napigilan ni Alon ay nagsimulang dumaloy. Ngunit ngayon, ito ay mga luha ng purong kagalakan. "Mama, gising ka na!" Isang napakahinang nangiti ang sumilay sa mga labi ni Liwayway. Itinaas nito ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi ng anak. Walang salitang kailangan. Sa haplos na yon, naroon ang lahat. Ang pasasalamat, ang pagmamahal, ang pagkilala sa lahat ng sakripisyo ng kanyang anak. Sa mismong sandaling iyon, sumikat ang araw. Ang mga sinag nito ay tumago sa salamin ng bintana. Nililigo ang buong silid sa isang ginintuang liwanag. Ang liwanag ay tumama sa mukha ni Liwayway na tila binibigyan ito ng bagong buhay. "Liwayway," bulong ni Alon sa sarili habang pinagmamasdan ng eksena. Ang pangalan ng kanyang ina ay nangangahulugang dapit hapon o bukang Liwayway. At ngayon, sa wakas, pagkatapos ng isang napakatagal at madilim na gabi, ang bagong umaga ay dumating na sa kanilang buhay. Ngumiti si Alon pabalik sa kanyang ina. Isang nangiti na sa wakas ay umabot na sa kanyang mga mata. Marami pang sugat na kailangang maghilom. Ang alaala ng pagtataksil ay mananatili. Isang peklat na habambuhay niyang dadalhin. Alam niyang mahaba pa ang lalakbay nila tungo sa ganap na paggaling. Ngunit habang hawak niya ang kamay ng kanyang ina, sa ilalim ng sikat ng bagong umaga, alam ni Alon na handa na siya. Handa na siyang harapin ang lahat basta't magkasama sila. At dito po nagtatapos ang mapusok at madamdaming paglalakbay ni na Alon at ng kanyang inang si Liwayway. Mula po sa kaibuturan ng aking puso,
Nais kong ipaabot ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsama at pakikinig sa bawat kabanata ng kwentong ito. Ang inyong presensya, kahit sa kabilang panig ng inyong mga screen, ay ramdam na ramdam at nagsilbing inspirasyon sa bawat salitang aking isinulat. Ang pagsulat po sa kwento ni na Alon ay isa ring paglalakbay para sa akin. Isang paglalakbay sa pinakamadilim na sulok ng pagtataksil, ngunit isa ring paglalakbay pabalik sa pinakadalisay na liwanag ng pagmamahal ng isang pamilya. Sa bawat eksena ng pighati at pagdududa, naramdaman ko ang bigat na pasan ni Alon, ngunit higit sa lahat, naramdaman ko ang hindi matatawarang lakas na nagmumula sa pag-asang dala ng isang bagong umaga. Sana po, sa pamamagitan ng kanilang kwento, naipadama namin sa inyo na gaano man tayo subukin ng buhay, gaano man kalalim ang sugat na dulot ng mga taong ating pinagkatiwalaan, palaging may pag-asang naghihintay. Palaging mayroong lakas na matatagpuan sa pagmamahal na totoo at walang hinihintay na kapalit. Ang inyong mga saloobin at damdamin ay napakahalaga. Nais kong marinig mula sa inyo, ano ang pinakapumatak na aral sa inyong puso mula sa kwentong ito? Aling bahagi ang nagpaiyak, nagpagalit o nagbigay inspirasyon sa inyo? Ang inyong mga komento ang nagsisilbing ilaw at gabay para sa aming patuloy na paglikha ng mga kwentong tatatak sa puso. Muli, ang aking pinakamalalim na pasasalamat. Hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na kwento.